Filipino 4, Quarter 4, Week 2. Epiko. Panghalip, pamanggit. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa epiko at panghalip pamanggit. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Paglalaro. Ularawan. Pagtukoy sa mga Pinoy superheroes gamit ang mga larawan. Para sa unang larawan. Kilala niyo ba siya? Tama! Siya si Darna. Pangalawa. Magaling. Plastic Man. Pangatlo. Tama. Captain Barbell. Pang-apat. Magaling. Panday. Ngayon ay sagutin ang mga katanungan. Una, paano humahaba ang espada ni Panday? Magaling. Humahaba ang espada ni Panday kapag inilabas niya ang kanyang espada. Pangalawa, bakit nagpapalit ng anyo ang ating Pinoy superheroes? Tama! Nagpapalit ng anyo ang ating mga Pinoy superheroes dahil mayroong nangangailangan sa kanila ng tulong. Pangatlo, ano ang mangyayari kung iluluwa ni Darna ang kaniyang mahiwagang bato? Mahusay! Kung iluluwa ni Darna ang kaniyang mahiwagang bato, ay mawawalan siya ng kapangyarihan. Pang-apat, kailan nagkakaroon ng kapangyarihan si Captain Barbell? Mahusay! Nagkakaroon ng kapangyarihan si Captain Barbell kapag binubuhat niya ang kanyang barbell at sumisigaw ng Captain Barbell. Karagdagang tanong. Una, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng nahulaang larawan sa mga Diyos o Diyosa? Narito ang posibleng sagot. Sina Darna, Captain Barbell, Plastic Man at Panday ay may pagkakatulad sa mga Diyos at Diyosa dahil taglay nila ang pambihirang kapangyarihan at ginagamit ito sa paggawa ng kabutihan. Ngunit, naiiba sila sapagkat sila ay mga bayani lamang na nagkakaroon ng lakas mula sa mga bagay, samantalang ang mga Diyos at Diyosa ay likas na makapangyarihan at
sinasamba. Pangalawa, ano ang mitolohiya? Ang mitolohiya ay kalipunan ng mga kwento na tumatalakay sa mga Diyos, Diyosa at iba pang makapangyarihang nilalang upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mundo, kalikasan at paniniwala ng mga tao. May naaalala o dating nabasa ba kayong kwento na naglalarawan sa pakikibaka o kabayanihan o katulad ng epiko? Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao o supernatural na katangian. Ang paksa ng mga epiko ay karaniwang tumatalakay sa kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kaniyang paglalakbay at pakikipaglaban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang may kababalaghan at di kapanipaniwala. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking epiko. Ang salitang epiko ay galing sa salitang Grego na epos, na nangangahulugang awit. Ngunit sa ngayon, ito ay inilalahad na lamang sa paraang pasalaysay. Inilalarawan ito ang pamumuhay ng mga tao noon na ang iba ay makikita pa rin sa kasalukuyan. Ang pagpapakilala sa epiko. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Para sa unang katanungan, ano-ano ang iyong pagkakakilala kila Darna, Captain Barbell, Panday at si Lastic Man bilang mga tauhan? Pangalawa, maituturing ba silang mga bayani? Bakit mo ito nasabi? Gawain, pagkilala sa mga larawan at pagtukoy sa kanila batay sa pagkakakilanlan bilang tauhan. Para sa larawan A. Para sa larawan B. Mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang pagkakakilala mo sa kanila? Magaling! Ang nasa larawan A ay mga kathang-isip na bayani na may pambihirang kapangyarihan, samantalang ang nasa larawan B ay mga tunay na tao tulad ng doktor, guro at pulis na naglilingkod sa komunidad. Pangalawa, maituturing ba silang mga bayani? Tama! Maituturing silang mga bayani sapagkat pareho silang tumutulong at naglilingkod sa kapwa sa kani-kanilang paraan. Pangatlo, bakit mo ito nasabi? Ipaliwanag ang iyong sagot. Mahusay! Nasabi ko ito dahil ang mga nasa larawan A ay ipinakikitang lumalaban sa kasamaan sa mga kwento, habang ang mga nasa larawan B ay nagsasakripisyo at gumagawa ng kabutihan sa totoong buhay. Pang-apat, paano mo maipakikita ang kabayanihan sa ating kapwa? Magaling! Maipakikita ko ang kabayanihan sa ating kapwa
sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan, pagsunod sa mga tuntunin, at paggawa ng mabuti kahit sa simpleng paraan. Pagkatapos masagot ang mga tanong, ay magbibigay naman ng iyong iba't ibang pananaw tungkol sa kabayanihan. Ano nga ba ang kahulugan ng kabayanihan para sa iyo? Narito ang mga pwedeng maging sagot. Una, siya ay marunong magsakripisyo. May katapangan. May pagmamalasakit. At syempre, may paglilingkod. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Wika-linangan. Bago basahin ang kwentong epiko, basahin muna ang bawat pangungusap. Hulaan kung paano ginamit ang mga salitang may guhit sa paraang denotasyon at konotasyon. Pag-aralan ang halimbawa. Para sa denotasyon, maliwanag ang ilaw sa aming barangay, samantalang madilim naman sa kabilang barangay. Ang kahulugan ng ilaw sa denotasyon ay bagay na nagbibigay liwanag. Para naman sa konotasyon, isa siyang maningning na ilaw sa gitna ng kalungkutan o dilim. Ang kahulugan ng ilaw sa konotasyon na pagkakagamit ay pag-asa o kaya naman ay kasiyahan. Sa makatuwid, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo. Samantalang, ang konotasyon ay ang malalim na pakahulugan sa salita o iba pang nais ipakahulugan. Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan mula sa diksyonaryo. Ito ay formal at literal na pagbibigay kahulugan sa salita. Ito ay masistemang pagtukoy ng salita mula sa orihinal na kahulugan. Ang konotasyon ay dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Isa sa paraan upang malaman ang kahulugan ng isang malalim na salita ay sa pamamagitan ng mga halimbawang ibinigay sa pangungusap. Mayroon ding tinatawag na panandang konteksto. Ang panandang konteksto ay mga salitang makatutulong upang mas maunawaan ang mga salitang mahirap intindihin. Isa sa paraan upang malaman ang kahulugan ng isang malalim na salita ay ang pagbibigay ng halimbawa o kasalungat na salita. Sa paraang ito, mas lubos na maunawaan ng mambabasa ang teksto. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod. Sabihin ang denotasyon at konotasyon na kahulugan ng mga ito.
Ikalawa at ikatlong araw. Biag ni Lamang. Ito ay isang epiko. Pagproseso ng pag-unawa. Una, nakabasa ka na ba ng kwentong tungkol sa kabayanihan at katapangan? Magbigay ng halimbawa. Pangalawa, may kilala ka bang bayani na nagtataglay ng katangiang nakahihigit? Pangatlo, ano ang kaibahan ng epiko sa iba pang kwento? Pang-apat, bakit kaya mahalagang pag-aralan ang epiko ng ating bansa? Pagbasa ng epiko. Maaari mo rin itong panoorin sa link na ito. Basahin na natin. Biag ni Lamang. Sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilian, sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namangan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namangan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namangan ang kaniyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang. At siya na rin ang pumili ng kaniyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghiganti niya ang mga ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at mahiwagang aso. Baon na rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa labis na pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama, na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukan, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod ng lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahabang itak at para lamang siyang tumabas ng puno ng saging nang pinagpapatay niya ang mga kalaban. Umuwi si Lamang sa Nagilian. Naligo siya sa ilog ng Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo.
Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog ang burayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pangpang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi napansin ni Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang at nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. Napansin ni Lamang. Ipinagtapat ni Tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at Lamang ay ikinasal ng marangya at marangal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbilin ni Lamang ang dapat gawin kung sakaling mangyayari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Bumangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap sina Lamang at Ines. Kanilang niyakap din ang kanilang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Pagproseso ng pag-unawa. Kwentanungan. Pagsagot sa tanong mula sa kwentong napakinggan at binasa. Tiyakin ang kaangkupan ng salita o retorika o ang estilo sa pagpapahayag ng kasagutan. Para sa unang katanungan, ano ang nagudyok kay Lamang upang magpatuloy sa paglalakbay? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo. Pangalawa, paano mo mailalarawan si Lamang? Pangatlo, paano ipinamalas ni Lamang ang kanyang katapangan at kagitingan? Pang-apat, kung ikaw ang anak ni Don Juan, ay gagawin mo rin ba ang ginawa ni Lamang
Bakit? Panglima, anong kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa epikong biag ni Lamang? Pang-anim, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang kabayanihan sa iyong kapwa? Pang-pito, gaano kahalaga ang epiko sa ating kultura? Para sa kasunod na gawain, ilarawan ang katangian ni Lamang gamit ang grapikong representasyon. Si Lamang ay matapang, malakas, matalino, mapagmahal, at bayani. Pinatnubay ang pagsasanay. Gamit ang Venn diagram, ay tukuyin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pangyayaring ginawa ng mga tauhan sa epiko. Isulat ito sa loob ng Venn diagram. Piliin ang angkop na sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Gamit ang simbolong bahagi ng ating kultura na mula sa tekstong binasa, ay isulat ang nawawalang titik upang mabuo ang salitang tinutukoy ng pangungusap. Para sa unang bilang, basahin at sagutin mo ito. Tama! Ang mga Igorot ay pangkat etniko na matatagpuan sa Luzon. Pangalawa, basahin at sagutin mo ito. Tama! Ang talisman ay anting-anting o tinatawag na agimat na gamit ni Lamang. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Magaling! Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nakalagay sa sarukan o haliging kawayan. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Tama! Nilusob ng tribu at pinatay ang mga tauhan ni Don Juan. Panglima, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang aso at tangabaran. Tanong: bakit mahalaga na malaman ang mga kultura
o epikong kwento ng bawat pangkat etniko sa bansa. Paano ito makatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Narito ang posibleng sagot. Ngayon ay sagutin ang mga tanong batay sa binasang kwento. Una, ano ang babalang maaaring mangyari kay Lamang kung sakaling sisisid siya sa dagat? Tama. Kung sakaling sisisid si Lamang sa dagat, babala na maaari siyang mapahamak o malagay sa panganib dahil sa mga delikadong nilalang at malalakas na alon sa ilalim ng dagat. Pangalawa, ano naman ang ibinilin ni Lamang sa asawang si Ines kung sakaling hindi siya makabalik mula sa pagkasisid? Tama! Ibinilin ni Lamang sa kanyang asawa na si Ines na ipasisid ang mga buto niya kung sakaling hindi siya makabalik. Ikalawang aralin, panghalip, pamanggit. Ang panghalip, pamanggit ay parirala o kataga na tagapag-ugnay ng dalawang kaisipan o pananalita. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay daw, raw, umano, di umano, amin, at saganang akin o iyo. Dapat tandaan na raw ang gagamitin kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel katulad ng a, e, i, o u, o malapatinig o semi-vowel na w at y. Ang daw ay ginagamit kung hindi nagtatapos sa patinig o malapatinig ang sinusundang salita. Halimbawa, si Lamang daw ay may kapangyarihan. Nabuhay raw muli si Lamang. Pamprosesong pag-unawa. Lagyan ng puso kung may panghalip pamanggit at tatsulok kung wala. Una, mahal daw ang presyo ng bilihin ngayon. Ano ang tamang sagot? Puso. Pangalawa, aalis kami mamaya ni Rose. Ano ang tamang sagot? Tatsulok. Pangatlo, siya ay sasali sa patimpalak ng pagtula. Ano ang tamang sagot? Tatsulok. Pang-apat, nakakuha na sila di umano ng libreng bigas sa barangay. Ano ang tamang sagot? Puso. Pang-lima, ang lalaki raw ang mas malakas kaysa sa mga babae. Ano ang tamang sagot? Puso. Pang-anim, ikaw raw ang sasali sa paligsahan ng pagtakbo. Ano ang tamang sagot? Puso. Pang-pito, bakit daw ayaw mong sumama kay Rex? Ano ang tamang sagot? Puso. Pang-walo, kinuha umano ni Jam ang lapis ko sa bag. Ano ang tamang sagot? Puso. Pang-siyam, matapang daw si Lamang. Ano ang tamang sagot? Puso. Pang-sampu, ang babae ani naliligaw sa daan.
Ano ang tamang sagot? Puso. Pinatnubayang pagsasanay. Sumulat ng sariling pangusap gamit ang mga panghalip pamanggit na nakasaad. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Ikaapat na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Sa tulong ng panandang salitang may salungguhit, tukuyin ang kasalungat nito at bilugan. Narito ang mga sagot. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagninilay sa pagkatuto. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Una, kung ikaw si Lamang, ay ipaghihiganti mo rin ba ang iyong ama? Bakit? Pangalawa, magsalaysay ng iyong karanasan na nagpapakita ng katapangan. Umandang ibahagi ito sa klase. Pagsusulit. Titik A o unang bahagi. Basahin ang pangungusap na tumutukoy sa epiko at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, aling tulang pasalaysay ang nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao o supernatural na katangian? A. Alamat. B. Pabula. C. Epiko. D. Mito. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Epiko. Pangalawa, alin ang pangunahing katangiang taglay ng pangunahing tauhan sa epiko? A. Matapang at malakas. B. Mabait at masunurin. C. Makisig at mapera. D. Matalino at maaasahan. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Matapang at malakas. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang isa sa katangian ng epiko? A. Ang mga tauhan ay may supernatural na katangian. B. Tumatalakay sa buhay ng mga Diyos at Diyosa. C. Nagsasalaysay sa buhay ng mga hayop. D. Akdang pahulaan. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Ang mga tauhan ay may supernatural na katangian. Pang-apat, ano ang natatanging katangian ni Lamang? A. Siya ay matapat at maaasahan. B. Siya ay matulungin at mapagmahal. C.
C. Siya ay matapang at mahusay na mandirigma. D. Siya ay nagtataglay at mapagmalasakit sa kapwa. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Siya ay matapang at mahusay na mandirigma. Panglima, alin sa mga sumusunod na pangusap ang hindi naglalarawan o tumutukoy sa epiko? A. Nagbibigay ideya sa mga mambabasa ng tradisyon, kultura, literatura, relihiyon, paniniwala, lengguwahe, at pagkakakilanlan ng isang lugar. B. Nagsasaad ng lahat ng mga pangyayaring totoo at hindi kathang-isip. C. Tumutukoy sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. D. May mga tagpuang may kababalaghan at di ka paniwala. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Nagsasaad ng lahat ng mga pangyayaring totoo at hindi kathang-isip. Para sa ikalawang bahagi o titik B, bakit mahalaga ang pag-aaral ng epiko? Isulat ang iyong sagot sa loob ng puso. Para sa ikatlong bahagi o titik C, bumasa ng isa pang epiko at ihambing ang mga pangyayaring magkatulad at magkaiba sa epikong biag ni Lamang. Isulat ito sa loob ng Venn diagram. Para sa ikaapat na bahagi, titik D, gamitin sa makabuluhang pangusap ang mga panghalip pamanggit. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Para sa panghuling bahagi, titik E, ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat babala. Para sa unang bilang, ano ang ibig sabihin nito? Tama! Bawal magtapon ng basura dito. Pangalawa, magaling! Bawal gumawa ng malakas na ingay o bawal magsalita ng malakas. Pangatlo, napakagaling! Bawal pitasin ang mga bulaklak. At pang-apat, tama! Bawal umupo dito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kwentong biag ni Lamang na isang epiko at ang panghalip pamanggit. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.